Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Bahan mga doktrina para sa kaligtasan. Saan mababasa anong talata sa Biblia na biblikal yung holy water na ginagamit pang alis ng demonyo? Yes, kasi ang tubig nagsisimbolo ng paglilinis yan. Ang demonyo, ang katawan ng tao nililinis ng holy water. Kasi kapag inaalihan ka ng demonyo, ibig sabihin hindi ka malinis. Kaya para maalis yung demonyo, dapat linisin ka sa tubig kasi ang tubig, simbolo yan ng paglilinis. Unang Pedro 2 at 3, 20-21 na ang tubig sa panahon ni Noe, ginagamit yan pampalinis. Kaya walang ano diyan, walang problema kung gamitin ng mga kaparian ang tubig pampalinis sa tao na inaalihan ng demonyo. Kasi ang demonyo is larawan ng karamihan yan. So para malinis tayo sa mga demonyo na o maalig-aligid sa kapaligiran natin, gamitin natin ang banal na tubig kasi ang banal na tubig binigay ng Diyos yan sa atin para gamitin. May tanong ako, Anong bro, Julie, talata, sa kanya. bro, yung banal Ah. na May tubig? tanong ako, bro. Sige, sige. Wag mo muna yung Bro, papasukin. Puro Magyawen. tanong yan eh. Dapat Pagwayen, ako ikaw pagwayen. magtanong sa kanya. Sagutin niya muna. Sinagot na nga bro, kaso lang hindi mo nga tinatanggap yung sagot eh. Yung problema dyan eh, hindi mo tinatanggap yung sagot eh. Bro, talata nga ang hinahanap ko kasi gusto Yun ko na nga. biblika lang. Sa unang Pedro 3, 20-21 bro, ang tubig ginagamit pampalinis yan. Ang May banal holy na water tubig, doon talaga. nagpapalinis yan ng mga espiritong masasama na umaalig-aligid sa atin. Kaya ginagamit ng mga kaparian yan. Okay, so wag mo nang hanapin talaga na gamitin ang banal na tubig sa pag-exorcise. Walang ganon kasi hindi mo rin naman mababasa sa Bible na paniwalaan si Ellen G. White. Wag kang literalist. So, admitado kayo bro na hindi talaga biblical yung aral nyo. Bro, Kayo ang hindi biblical bro. Hindi ka nga makasagot kay Jared eh. Bro, Julie, Yes, yes mo Jared. ang tanong ko sa kanya, yung tubig ba ng bautismo, banal ba yon? Yes or no? Banal yon. Pero yung punto Ayun, ko, tama. yung holy Tama ka, water, Well, tinatanggap na ko na mayroong ginagamit. holy water sa Biblia dahil yung tubig ay banal. yung ginagamit nyo pang alis ng demonyo, yun ang punto Tinatanong ko. kita. Ano sa Yung talata tubig sa ba ng Biblia, anong bautismo, talata sabi yun? sa 22 sa isang gawa, ikaalis ng demonyo at kasalanan. Tanong ko sa'yo, yung banal na tubig ba ay ikaalis ng demonyo at ikaalis ng kasalanan na di ko pagpapalinis gaya ng tubig ng bautismo sa 22 sa isang gawa? Tama ba ito o dili tama? Sagot.
Holy water ba yan o hindi holy water? Paano ng At, text? at tinatanong ko sa'yo, sabi mo kanina, yung tubig ng bautismo ay banal. Ngayon, kung ang tubig ng bautismo ay banal at yung tubig ng bautismo ikahuhugas at ikalilinis at aalis ang masasamang spirito gaya ng 22 sa itang gawa, tinatanggap mo ba na mayroong holy water sa Biblia? Tinatanggap mo, yes or no? Tinatanggap kong may holy water pero yung paggagamitan salamat. nito, yung Salamat. ginagamit ng Okay na, kapatian Bro nyo John ngayon, Ray. yun yung punto ko. Okay na, Yan na Bro nga. John Ray. Yes, salamat, Brother Jared. Ang problema lang kasi talaga dito kay Bagway, na ayaw talaga sumagot. ayaw tumanggap ng katotohanan. So wala tayong magawa. Ang basta importante, Iba yung sumagot pahayag tayo. mo, bro. Iba yung kay Jared eh. Hindi kami ibang payag, bro. Hindi mo lang tanggapin. Iba lang explanation namin, pero hindi 'yun ibig sabihin na iba-iba yung aral namin. Isa lang yung aral namin. Ayaw mo lang talagang tanggapin, bro. So next ibig question, bro. sabihin, Next question. O sige, next question. Kung Hmm. ganon, yung dahil sinabi mo na yung bautismo makapagpaalis ng demonyo, meron na ba kayong nabautismuhan na demonyo? Uy, Iyan ang Palacios, tanong ko. Palacios ka Sabi man mo, magtanong. papaalis ng demonyo Bro, eh. Palacios ka man magtanong ang tubig ginagamit sa laban sa mga demonyo para umalis, hindi para pagabanalin ang mga demonyo kasi ang konteksto ng tanong mo para bang gusto mong ipaging banalin ang demonyo. Mali 'yon. Ay, False sabi nyo dilemma. eh. False dilemma yung mga tanong mo Panglilinis eh. yung mga demonyo eh. Yun sabi nyo eh. Ginagamit yun pampalinis sa mga tao na inaalihan ng demonyo. Ibig sabihin yung tao ang lilinisin. Yung tao ba yung inaalihan ng demonyo, yung tao ang lilinisin, hindi ang demonyo yung lilinisin. Ano ka ba? Ang demonyo paalisin sa tao. Kaya ginagamit ang banal na tubig kasi ang banal na tubig, bibili ka naman yan, nagbinigay ng Diyos sa tao pangpalinis, di ba? Sa Ezekiel 36, 25, Ezekiel 36:25, ibinigay yung tubig pampalinis sa ating body. Actually, in 10:22 ng Hebrews, sabi ni St. Paul, yung tubig, sprinkle of the water, nakakalinis ng puso yon. So talagang, yung tubig, kagamitan niya na ibinigay ng Diyos, yung banal na tubig, hindi yung ordinaryong tubig, yung banal na tubig, kagamitan niya ng Diyos na ibinigay sa mga kaparian para magamit nila pampalinis sa mga tao. Kapag ikaw inaalihan ka ng espiritu, ibig sabihin hindi malinis ang iyong budhi. Kaya ginagamit ang holy water para matanggal yung nagpaparoni sa spiritual mo na aspeto, yung mga demonyo. At lumalayas naman kasi napapatunayan yan sa mga exorcism ministry ng mga kaparian namin, kapatid. Gusto mo, bro, Mag-uwan yun. wag na yan. Magdiskusyon tayo sa Rocky TV. Bro, patunayan mo na ang Seventh-day Adventist ay ang tinayo ni Kristo ayon sa Biblia at tutulak ko. Gusto mo magka-friendly dialogue tayo, may moderator para maayos? Para hindi tayo nagsasapaw-sapaw? Oh, pwede yan. Gusto mo magbayan? Ano yan? Ay na, tinatanggapin ba yung hamon ni Brother Jared? Gusto niya, para walang sapawan, magdiskusyon kayo ng may moderator, yung talagang formal na diskusyon, patunayan mo na ang SDA ang tunay na iglesia. Patunayan ko na ang SD ay ang tunay na iglesia. Oh, yan, napakadali lang na topic yan. Gusto mo, Ayon sa alas Biblia. 12 tayo ng tanghali. Ayon sa Biblia lang, walang Talo ka na dyan, pag Biblia lang, lalo kang talo dyan. Ay, hindi naman kami. Sige. Bro Jared, ayon sa Biblia lang, tatanggapin mo ba Bro Jared, ayon sa Biblia lang. Kasi kaya pagbibigyan kita, sola scriptura tayo. Dahil dati ko sola scriptura, alam ko yung Oo, gagawin pero ko. At alam ko schedule na rin natin ang mga yan kasi babasa. pag-aaralan ko muna yan. Schedule pa daw Bro Jared, pag-aaralan pa daw niya, hindi pa siya ganun kagaling sa debate kasi Bro Jared. Hindi kasi ito debater bro. Ano lang to, panggulo lang to na SDA ba, puro tanong lang. Oh, sige, so, pag-aralan niya muna Bro Jared, sa susunod mo na sa abon pag napag-aralan. Next week, may schedule bro. I-schedule mo yan. Pag-aralan ko muna yan. Biblia Kaya nga, lang. pag napag-aralan mo na, balik ka dito, sabihin mo, handa ko nang harapin si Jared. Yan. Kapag napag-aralan mo na, ikaw dapat ang na kahanda mo na si Jared. Oh. So maghihintay lang si Jared sa'yo. Yung yung patakaran Biblia lang, Bible alone lang.
Isang Biblia Ayun. lang. Walang ibang libro na babasihan, ha? Babasahin. Wala, ha? Biblia lang. Sige, sige, sige. Biblia lang Basta talaga. pagandaan mo muna yan. Sige, magtanong ka muna kasi Oo. wala pa yung Tandaan ko ano mo yan. eh. Talagang anuin ko talaga yan. Sige, pag-aralan mo. Research muna ako. Kasi hindi naman Ah, ako professional debater eh. kaya Papatunayan nga. na natin ayon sa diwa ng Biblia. Diwa ng Biblia, diwa. Diwa ng Biblia, diwa mo. Diwa ng Biblia, yung sa Biblia. Kasi, Sige, magtanong ka na bro, magtanong ka na magwayin. sige, ito naman. Sino ba sasagot nito? Sige, ako. Ikaw ang sasagot. Mm. Parang na, wala na yung ako ah. Nabusan ka na ng tanong. Ubusan ng tanong to, ubusan ng oras, wala nang kaidan to. Lumabas yung isa mong kasamahan eh. Maganda sana kung nandito yung isa mong kasamang ganda, kaso lumabas siya eh. Tapos yung tanungan, type na. Hanggang alas 11 to bro, hanggang alas 11. Kaso wala kasing ibang protestante na pumasok, siya lang, kaya nasa kanya lahat ng oras. Bakit? Wala bang nakaantabay dyan? Wala pa eh, wala pa. Yung isa mong kasama na kanina, umalis eh. Naingayan siguro sa'yo yun. Hindi na pinapasok eh. Sige, magtanong ka na. Sige. Dito naman tayo sa mga utos. Mga utos, no? Sige, utos. Yung mga utos ba, yung sa Ten Commandments, tama ba yun na pinalitan yung araw ng Sabat? Tama ba na pinalitan namin ang araw ng Sabat? Hindi namin pinalitan ang araw ng Sabat. May binanggit ang Bible na another day. Yung another day na yun ang pinanahan ano yan sa Tagalog na yan, no? Yun ang pinili ng simbahan na araw ng pagpangilin sa Diyos, kasi may binanggit man na another day, at aminado ka man na yung another day is Sunday, hindi yung Saturday, kasi another day na nga eh. Kapag another day, hindi na Saturday yun bro, another day, di ba? Another day, sabi mo Sunday yun, kasi yun ang pinili ng simbahan, wala ka nang pinalitan. Ganon. Bakit yung kautosan na 10 utos, Sino bakit tumatawag? Saan iba yan? yung inyo, iba yung nasa Biblia? Ano? Yung 10 utos, iba yung nasa inyo, iba naman yung nasa Biblia na 10 utos. Hindi man iba. Ano sinasabi mong iba? Walang iba ha? Parehas lang yan. Ang katikisim lang namin, sinamarize ng simbahan. Hindi yan iniba. Sinamarize. Katulad ni Panginoong Jesucristo, pagdating sa Mateo 28 at Marcos 12, sinamarize niya. Ginawa ng dalawa na lang yung utos ng mga dalawang pinakadakilang utos. Yung 10, ginawang dalawa. So hindi yun pagbago bro, pag-summarize yun. Sabi ni Panginoong Jesucristo, binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong sundan. Sinundan ng simbahan si Panginoong Jesucristo na nag-summarize sa kanyang utos. Sinummarize lang ng simbahan ano yung 10 utos, kapatid. Walang binago or pinalit or inalis doon, wala. Bakit si Kristo sa Mateo 5:17 hindi niya iniba eh? Ha? Bro, Sinamarize, bakit parang may kulang yata? May iba yata yung naka ano. Tapos si Kristo sa Mateo 5:17, hindi niya iniba eh. Wala siyang sinira o ano, bagkos tinupad niya pa nga. yes, ang point ni Panginoong Jesucristo sa Mateo 5:17-18 bro, yung mga hinulaan ng propeta, kaya nga sinabi niya sa Mateo 5:17 na hindi matatapos ang kanyang araw na hindi matutupad ang mga yon. Basahin ko sa iyo at ipapaliwanag ko sa iyo ang Mateo 5:17-18. Anong ibig sabihin dito Hindi mo naunawaan eh, no? Ang ibig sabihin ni Panginoong Jesucristo dito yung hula ng mga propeta. Kaya nga kinakailangang matupad yon, no? Basahin ko sa iyo. Mateo 5:17-18. Papaunawa ko sa iyo sabi dito, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipagwalang bisa ang kautusan at ang mga propeta.
no? Naparita ko hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Ano yung dapat ang tuparin? Yung hula patungkol sa kanya. Sa 18, tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. So yun ang konteksto doon sa Mateo 5, 17, 18, na yung hula ng mga propeta, hindi matatapos ang araw ni Panginoong Jesucristo na hindi matutupad ang lahat ng iyon. Kaya nga sa John 19:37, ang sabi ni Panginoong Jesucristo, it is finished. Consummatum est. Sabi niya, natapos na. Ibig sabihin, yung mga hula ng propeta, natupad na niya lahat. Yun ang point ng Mateo 5:17, 18, kapatid. Ang mga sinabi ng propeta, ihinula patungkol sa kanya, matutupad ang lahat ng iyon, kapatid. Ano ang matutupad yung hula, pero yung kautosan doon na sinasabi, hindi niya sinira eh. Sinabi niya eh. Sabi nga ni San Pablo, hindi na nga saklaw tayo sa kautosan ni Moises. Ano ka ba? Basahin natin na, sabi ni San Pablo. Kulosas, yes bro, Jared. Tama naman yung 5:17 ng Mateo. Wrong interpretation si Magwayen. Tama, hindi naman sinira ni Cristo pero pinalitan niya, sabi sa 12 ng Hebreo. Sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote, kinakailangang palitan ang kautusan. Dahil hindi naman sinira ni Cristo dahil ang pagsira sa kautusan, yung paglabag sa kautusan. Yung kautusan, hindi naman para sa mga matuwid yun, si Kristo matuwid eh. Kaya hindi niya talaga sisirain, kundi pinalitan. Ngayon, ang tanong ko, kay Kristo. Katunayan, 13:39, ang sabi, hindi na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ito, ako magtatanong sa iyo. Yung kautusan ni Moises doon, sinusunod pa ba ng SDA na sinira ni Kristo o hindi sinusunod? Yan. Aling kautosan doon, merong mga kautosan na hindi na sinusunod, merong kautosan na sinusunod. Ngayon, yung kautosan ni Moises, sinusunod nyo ba yon? Yes or no? Aling kautosan doon? Tinatanong kita, yung kautosan ni Moises na tinutukoy sa 13:39 ng gawa. Specify mo anong kautosan yun dahil marami kautosan. Ito yung kautosan na yun na sinasabi ni Jared, no? Yung specific na 4 na kautosan na pinapasunod pa ba to? Ito, Colosas 2, 13, 14, kapatid. Pinapasunod pa ba to? Sabi dito, basahin natin ha. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi saklaw sa pagtutuli, ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo, pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisusulat na alituntunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutang kaugnay dito, pinawin niya ang lahat ng ito nang ipako sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kaniyang pagtagumpay. Kaya't huwag na kayong magpasakop sa anumang alituntunin ng alin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan o sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Yun yung tanong ni Jared. Yun doon. Sakla ba tayo sa mga kautusan na yan o hindi na? Saklaw pa sa pagkain ng mga karumaluma. Saklaw, sabi nga dito. Bawal tayo doon. Pero paano saklaw? Sabi nga dito, bro, huwag na kayo magpasakop, tapos saklaw pa rin. Huwag na nga magpasakop, tapos saklaw pa rin. Intindihin mo muna, bro, kung ano yung sinasabi mo at yung sinasabi ko. Bro, malinaw na yan dyan, no? Huwag na kayo magpasakop, pero saklaw pa rin sa'yo. Huwag na nga magpasakop, eh. Hindi, intindihin mo muna. Huwag ka munang, you are under cross, bro, eh. You are under cross, eh. Hindi, ikaw ang tinanong ni Brother Jared kung ano yung mga makautusan na hindi na dapat Huwag o hindi na dapat panangnan. So ito yung pinaliwanag na yan ni San Pablo, bro. Ito mga kautusan na yun, no? Araw sa pagkain o inumin. Kaya nga kayo, nakapagtataka kayo, hindi pa rin kayo kumakain ng baboy. Hindi na nga tayo magpasakop sa mga pagbabawal na yan sa anumang uri ng pagkain at inumin. Tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga.
Yan ang punto ni Bro Jared. Saklaw pa ba tayo sa mga kautusan na dyan? Sabi mo, saklaw pa rin, huwag na lang kayo magpasakop, sabi ni Pablo, huwag na magpasakop, tapos kayo, napapasakop pa rin kayo. May problema dyan sa theology nyo, bro. Kasi kahit yung wag, ano nyo pa rin, yung wag sa inyo, hala pa rin kayo, para kang sino yung nakalaban ko na si Binti Adventist, si pangalan nun? No? Na tinanong ko siya about sa hula sa Hosea 2:11. Sangayon ka ba na ipahihinto ng Diyos yung araw ng pamamahinga sa yung linggo-linggo na pamamahinga? Sangayon ka? Sabi niya, sangayon ako pero magsasabat pa rin kami. Parang ikaw yun bawal na, magpapatuloy pa rin. Sabi na nga din San Pablo huwag na kayo magpasakop sa mga alituntunin ng alin. Anong alituntunin na yon? Pagkain o inumin, anumang kapistahan, bagong buwan, o araw ng pamamahinga. Huwag ka na magpasakop doon kasi sa mga Hudiyo lang yon. Tapos sabihin mo magwain, dapat pa rin ka magpasakop doon. Huwag na nga magpasakop, sabi ni San Pablo mali-mali talaga yung aral nyo bro ng SDA. Tama si Brother Jared, huwag kayo magpasakop sa babae. Kasi yung babae talaga source of kamalian yan. No, sabi ni San Pablo yan sa taga-Korinto na yung babae talaga ang unang naguyo ni Satanas. Kaya hindi nga pinapahintulutan ni San Pablo na mangaral ang babae. Kasi yan ang unang naguyo ni Satanas, ang babae. Kaya kayo bro, guyong-guyo kayo kasi founder nyo babae. Magway, may tanong ka pa. Binilang ko bro, mga sampung ano na bro, nakasampung supalpal ka na bro sa gabing ito. Tutulog na yata siya, bro. Hindi, gising pa yan. Ano kasi yung speaker niya, mahina. Magwayan? Tapos ka na ba, bro? Yes, tapos tanong. Baka gusto mo pang sumapaw, tirahin mo na lahat. Hintayin mo na lang yung oras to. Tirahin na lahat. Pwede magtanong sa kanya. Sige bro, anong tanong mo bro? Bro Magwayin, tanong ko lang bro kung okay lang ba? Yung ano bro, 613 Law of Moses, sakop ba kayo doon? Kasali ba kayo doon o hindi? Hindi ko yan ma-specify bro kung ano-ano yan bro, pero ang masasabi ko lang yung yung sinusunod talaga namin, yung halimbawa yung mga karumal-dumal, hindi bawal talaga sa amin yan. Tapos kung babasahin natin yung buhat si Apostol Pedro, yung kiniklim yung unang papa, hindi nga kumakain ng karumal-dumal. So bro, yung tanong ko lang naman kung yung tanong ko lang. Wala na si Moises niyan. So hindi mo alam yung Mosaic Law? Hindi ko pa. Hindi nga ako professional na debater. Yung sige bro. ko nga Hindi na ako magtatanong bro. Hindi niya kaya yung theological question mo bro. Wala siyang alam sa mosaic. Ano yung mosaic? kung gusto niyo bro, kung gusto nyo na talaga ng debate ng mga marami kaming mga diyan na mga professional. Alam namin bro, lahat yun bro, nilampurnas na namin. Lahat yun, nilampurnas na namin. Oo. Nung nakaraang debate nga nila ni Star Sige bro, magtanong ka na bro, wag na nating isali yung mga wala rito bro, magtanong ka na. Ikaw yung nandito, kaya ikaw yung haharapin namin, wag mo kaming ibigay sa wala rito. Sige. Tanong. Yung sa akin lang, huwag ka masapaw. Kung magsapaw ka, ubusin mo na para wala kang hindi ka sinapawan, sinagot ka at maganda yung ginawa mo na habang sumasagot kami hindi ka sumasapaw kasi hindi ka mapupuntang langit kapag sumasapaw ka, sumasagot kami. Sige, next question. Okay, next question. Yun bang sinasabi mo na kung papalitan yung saserdote, dapat ang kautosan papalitan din? Oo. Tama ba yun? Tama yun. Hindi mo ba alam ang talata na yan? Basahin natin na yung sinabi ni Brother Jared Hebreo City para hindi mo masabing gagawa lang. Makinig ka sana muna bro. Bro, nagtanong ka kung tama ba yun? Nagtanong ka na kung tama ba yun? Sagot nga tama yun. Kaya magantay ka sa sagot.
Di ba ang usapan natin maghintay sa sagot? Maghintay ka nga muna sa ano. Tapusin Nagtanong ka na mo kung muna tama ako. ba yun eh. Ang sabi mo, tama Hindi ba yun? naman ako Tanong. naghanap ng talata eh. Oh, sige. Pero nagtanong ka na kasi. Oo, O, sige, pero hindi patuloy. ako naghanap ng talata. No, sige, patuloy. Ano yung, Kasi ayusin mo yung pinakatanong mo. Ko, wala akong sinabi, may mabasa ka bang talata, bro? Dapat, ganun ka. Sige, Bro, sige, dapat. patuloy. One word is enough lang sana. Oh, sige, patuloy sa tanong. Okay. Ulitin ko Hindi pa tapos yung magwayin Yung pala. sinasabi mo, Siya lang kasi bang nandito bro, walang iba. May sinasabi tumatawag mo. pala sa akin. Ano sino to? Si Jerwin Kanina pa Rosales. ngayon, ring ng ring eh. di ba, Ah, pasukin doon na yan, mag-out na ako. Ano kayo interrupted kayo ano daw? Interrupted ka ba bro? Ini-interrupt niyo ako Paano ako makaporma nito? Ay, Hindi ka naman, hindi ka kanina ba nakapurma? Hindi ka naman nakapurma eh. Kung may panahon na manahimik ka, sumusulpot naman si Brad Jando. Mamaya baka susulpot naman niya si Jared. Porma ka, bro. Sige, patuloy magwayin kasi wala pa naman nagtanong kasi. Sige, patuloy, ano yung tanong mo? Yung sinasabi mo na kung papalitan yung pagkasaserdote, papalitan din ang kautusan. Tama, di ba? Oo. Ngayon, ang tanong ko, anong kautusan ang dapat palitan dahil pinalitan ang pagkasaserdote? Anong kautusan? Yung kautusan ni Moises no sa Gawa 13 kasi hindi ka naaaring ganap sa Gawa hindi ka 13, naaaring ano ganap. yun? Gawa 13:39 yun. 38-39. Oh. 38-39. Basahin natin na. Hindi ka naaaring ganap sa kautusan ni Moises. Ah. Basahin natin para malaman mo yung talata kasi hindi ka talaga tinuruan ng mga kasamahan mong STA bro. No? So sorry to tell. Ito sinabi, kaya maging hayag nawa sa inyo, mga kapatid, na sa pamamagitan ng taong ito, ibig sabihin sa Panginoong Jesucristo, ibinabalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. At sa pamamagitan niya, sa ating Panginoong Jesucristo, ang bawat mananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. So yun kapatid, ang pinalitan. Next question. Lagot. Yon ang pinalitan sa Yes. kautusan ni Moises. Oo. Ano ba yung kautusan ni Moises? Paki-specify nga ano. Sige. Kolosas Ako. 2. Sige. Sige ba dyan do? Meron. Sige, ito Kolosas muna ba dyan do? Kasi ikaw muna sa Colossus. Ano specific? Sabi ni San Pablo, Kolosas 2, 14-15, no? Ito ang ating mababasa sa magandang balita Biblia. Ito ang sinabi, pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtagumpay. Kaya't huwag na kayong magpasakop saan? Sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan, o sa araw ng pangamahinga. Yan. Meron pa dito. Okay. Meron pa dito magwayin. Malakyas. Meron pa dito Malakyas 4:4. Ano, kayo muna ako naman. Meron pa isang talata. Ito, Malakyas 4:4, sabi ganito, alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb, para sa buong Israel. Sa makatuwid bagay ang Sa mga buong Israel. sa makatuwid bagay ang mga palatuntunan at mga kahatulan. Ano itong kautusan na ibinigay doon sa Horeb? Deuteronomio 4:13. Sabi, at kaniyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa inyong ganapin sa makatuwid bagay, ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Yan bro. Magwayen. So, ibig sabihin, Damay- pala yung Dama yung sabat. Dama yung sabat. Kasi alam ko naman sa sabat ka kakapit eh.
Sa Sabat yung kakapit mo to John Ray, so hindi pala yung Sabat at pinalitan. Yan yung sasabihin niyan eh. Bro, honest naman siya kanina bro. Kasi tinanong niya ako kaganina bro, na sa ngayon ba daw ako sa yung talata na binasa namin kaganina na mayroon pang nanatiling Sabat. Sabi ko, yes, sa ngayon ako mayroon pang nanatiling Sabat pero another day na. Another day. Hebrews 4:8, another day. Yung tinanong ko siya, sa'yo bro, ano yung another day? Saturday, Sunday, sabi niya Sunday. Ah. Sinagot. Oh, Magwayen. Okay na ba 'yon? O hilit ka pa? Paano? Tapusin nyo muna. Sige na, go ahead na. Kininto ko lang kay Berlijando yung sagot. Yung napakagandang sagot mo kanina. Tapos tanong niya Berlijando, filosofiya mo lang yan. Sabi ko, hindi filosofiya yon, kasi biblical yon. So binasa ko siya paano talaga natin sundin ang utos ng Diyos pagdating Sabat. So binasa ko sa kanya ang Exodo 28 hanggang 10. Sabi doon, 6 days kayo magtrabaho, gawin nyo lahat ng inyong trabaho, pero sa ikapitong araw ay ipangili nyo para sa Diyos. Tinanong ko siya, no? Sa panahon natin ngayon, ano ang unang araw na magtatrabaho ka? Sabi niya, Monday. Ano yung pang-anim na araw mo? Sabi niya, Saturday. Ano yung pang-pitong araw mo? Sunday. Sabi ko, ano yung araw ng Sabat mo? Sabi niya, Sunday. Alagot. Oh. Maganda to si kasi umaamin ng katotohanan bro dyan do. Okay si Magwayen. Okay naman. Magwayen. Okay na ba 'yon? Ako naman. Sige, go. Good Ikaw naman. Sige, ikaw naman. Sige, ako naman. Ah. Ano ngayong yung aral nyo ba nakabase sa encyclopedia o sa Biblia? Ay, Encyclopedia at Biblia. Encyclopedia at Biblia, bro. Kasi dapat tayo magbasa rin ng kasaysayan eh. Utos kasi yun, read the history books and see. Kaya kailangan magbasa tayo ng mga history books din. Ito may ano lang may babasahin lang akong message ni Pablo para sa taga Colosas. Sige bro. Maganda yan. May message siya sa taga Colosas. Babasahin ko lang sige. Ang talata bro. Sige. Colosas Anong talata? 2:8. Babasahin ko lang Ay, mali. Mali naman yung ano mo eh. Filosofiya yan eh. Filosofiya yan. No. Matakot bro, babasahin ko. Filosofiya nga yan. Ito, basahin natin na. Colossus Babasahin ko lang. 2:8. Hindi kami takot bro. Talagang filosofiya yan bro. Ay, eto kunwari ka ba? Hindi galing kay Kristo yan. Hindi galing kay Kristo. Sige, basahin nyo. Mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang filosofiya. Mga tradisyon lang ito ng mga pamamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. Ito yung mga Hindi mo na kay Kristo mapandayang. yung filosofiya na yan. Oo. Ito yung mapandayang filosofiya. Mapandayang filosofiya yung ginagawa. Yung ginagawa ng SDA bro. Patunayan daw nila bro na ano daw na ang SDA daw founded by Christ. Yan ang filosofiya. Oo. Yan ang filosofiya. Akalain nyo ang SDA mismo umaamin mismo ang SDA sa kanilang fundamental belief na sila ay Protestant. Pero yung mga SDA na iba dyan, gaya ni John de la Peña, titindigan pa naman sa debate sa Cagayan de Oro na ang Seventh-day Adventist Church daw ang tunay na iglesia tinatag ni Kristo. Ang tinatag ay Protestant nga kayo. Yun ang filosofiya. So anong ginawa ni John de la Peña sa debate sa Cagayan de Oro? Nag-fallacy of equivocation siya. Doon siya nag-focus sa word na seventh day sa Genesis. Hindi naman church yun. Yan ang filosofiya. Yung ginagawa ng SDA. Yung Katoliko din naman lang ng filosofiya sa Katoliko eh. Ano? Wala ba? Wala. Sa tanong nyo bro. Sige. Ang tanong namin bro, logic. Ang tanong namin logic. Yung tanong ni Brad Paul Alima na ano yung hindi ba yung filosofiya? Bakit Hindi filosofiya yung Yung kasi bro. ibinigay, yung kasi bro ang ibinigay na
na proposisyon ni sino yung Dapat diretsuhin niya. Hin- Dapat diretsuhin niya. Hindi. direkta na tanong galing yun eh. Direkta yun na tanong galing sa Ibig- proposisyon. Sige, Kasi kinakailangan malinawan ang proposisyon para maunawaan. Ipapaliwanag ko ba na John Ray? Ganito kasi yan magwayen. Ang mga SDA kasi magwayen, nag-imbento ng sariling paliwanag sa Daniel 7:25. Napakaliwanag naman doon na singular pronoun yon. Singular pronoun, ibig sabihin, he, she. Sa tao lang. Isang tao lang titukoy, he or she. Ang nakalagay doon, he. Tapos, yung singular noun ng he doon, isang hari. Pero ang paliwanag ng SDA doon, kaharian. Ginagawa nilang plural. Ang dapat sana singular, ginagawa nilang plural. Kaya yung definite article na the o ang, isabihin nun, isang tinutukoy. Ang paliwanag kasi ng SDA doon, marami. Yun ang problema doon. Hindi pilosopo yun. Actually bro, ang maling filosofiya doon si Daig ang may maling filosofiya kasi yung kanyang proposition niya kasi Jared, Magwayin, kung uunawain mo, tumutukoy sa collective noun. Yung tanong niya sa kanya collective noun ba yung Catholic? Sad to say, hindi alam ni Daig yun. No, hindi daw collective noun ang Catholic. Group of people yun eh. Gusto Ang Catholic gusto mo yung makakita. City 25 kasi lang yun, singular noun ang tinutukoy doon, singular noun. Eto, gusto mo makakita ng filosofiya magwayen? Ito ang filosofiyang ipapakita ko sa iyo, okay? Filosofiya talaga ito kahit saan mo tingnan Ito paparinig ko sa iyo Si Julito Daig ito. Anong sabi Julito Daig? Yan. Huwag naman. Logic naman, Pastor. Ah. Using your logic naman. Huwag nang, strong believers eat all things. All things. If you see all things, you eat dump truck, you eat. Ano ba? You eat anything? Ano daw? Yan, filosofiya. Ito ang filosofiya. If you say you eat anything, then you eat dump truck. Ulitin natin. Huwag naman. Logic naman, Pastor. Using your logic naman. Huwag nang, strong believers eat all things. All things. If you see all things, you eat dump truck, you eat. Ano ba? You eat anything? Yan ang filosofiya. Ito pa, ano pa sabi niya na filosofiya? Aman to, strong believer, eat all things, eat all things, eat all things. Apil Pastor Puentes, apil ang gitawag o puthaw. Yan ang filosofiya. Kaya wag mo kami pagbibintangan magwayen, nagfilosofiya kami. Ang pilosopo talaga ito ang mga Seventh-day Adventist. Kalain mo naman, if you eat anything, you eat dump truck. Bakit kinakain bang dump truck? Yun ang mali doon. Sinong matinong tao ang kumakain ng dump truck? Ikaw magwayen, kumakain ka ba ng dump truck? Hindi. Hindi ka kumakain ng dump truck. Kumakain ka ba ng bakal? Hindi. Baka ikaw. Yun yung sabi ni Julito Daig. If you eat anything, di kumain ka ng bakal. Yun ang filosofiya. Yun ang filosofiya. Ang sa amin, hindi filosopo tong sa amin. Sa amin is reality, logically. Biblically, reality, logically. Yun ang sa amin. Ang sa inyo, filosofiya. Kalain mo? Bakit walang historically? Historically, biblically, logically. Ang sa inyo nananaginip kayo. Sabihin niyo ba naman na ang Roman Catholic daw founded by Constantino? Ang tagal ko nang hinanap yan. Saan mabasa si Constantino ang founder? Hanggang ngayon walang maibigay ang SDA. Sige, ako magbibigay. Sige, saan natin mababasa na si Constantino ang founder ng Roman Catholic Church? Sige, ikaw magbibigay. Wikipedia to Sige, Wikipedia. Sige, Wikipedia. Saan sa Wikipedia, bro? Ating buksan ang Wikipedia. Ito, ipapakita ko lang. Para maging fair tayo sa kay Magwayen, ating ipakita ang Wikipedia. Sige, bro. Saan sa Wikipedia, bro? Sige, bro. Anong article sa Wikipedia, bro? Saglit lang. Sige, anong article sa Wikipedia ang tinutukoy mo na sinasabing si Constantine ang founder ng Roman Catholic Church? In-screenshot ko nandito sa isang cellphone. Screenshot? Hindi.
Sabihin mo kung anong bro. Sabihin mo kung anong article ang search natin. In-screenshot ko lang yun, bro, kasi nakita ko sa Wikipedia eh. O, anong nakalagay? Sabi pa naman niya, alam ko. Berjando, Ah. sabi pa naman niya kaganina bro, nagmayabang siya, sabi niya, ito yung reference ko, pinakita niya sa camera niya, reference niya, sulat niya. Sige, anong... Bro, siyempre sabi niya kanina, Bible alone Eh, daw. yung verse ko ba, bro? Sulat ko ba yan? Yung verse na kinopya ko. Sulat Kanina, ko ba yung yan? pinakita Ano? mong reference mo, sabi mo, reference mo, sulat mo naman yung notebook mo yun. Sige, Magwayan, Ayun yung, anong yan article? ang tunay na filosofiya. Magwayan, Yan ang anong... tunay na filosofiya. hindi filosofiya yon. Hindi nakakaunawa. Hindi. Ang ibig sabihin ng filosofiya, bro, Filosofiya yan, tunay. pag sabihin ng filosofiya, bro, yung pamimiloso po. Yun ang meaning ng filosofiya. bakit siya- Ngayon, sabi mo, si Oo. Constantino ang founder. Saan mo mabasa sa Wikipedia yan? Ay, nandito sa cellphone kong isa. Hindi nga, sabihin mo lang kung anong nakasearch sa article. Anong article yan? Hindi ko nga nakita kasi in-screenshot ko lang. Yun nga, ano nga nakalagay sa screenshot mo? Ay, hindi nga makita kasi naka-on ako dito sa cellphone. Sige, tanungin natin tanungin natin si ano Yan. Totoo ba na si Emperor Constantine, ako na lang mag-search para sa iyo. Totoo ba na si Emperor Constantine ang founder ng Roman Catholic Church? Yan, no? So, yan na natin to na si Emperor Constantine ang founder ng Roman Catholic Church. Anong sagot dito? Yan, nakikita naman sa screen yung sinesearch ko eh. Ati pakita yung... Ano na, nawawala na tayo yung- nito sa tema natin. Hindi. Ayan Sabi mo kasi nasa sa Wikipedia, Hindi totoo na si Emperor Constantine ang founder ng Roman Catholic Church. Isa ito sa Nagtataka na naman. isa ito sa mga karaniwang maling akala o propaganda na ginagamit ng ilang grupo para siraan ang simbahang Katolika. Wag yun. Wala bro. Wag yun. Nagtataka ka naman magwayin. Wag yun, bro. Booking ka. Meron ako dito. Sige, ano Kaya yan? saan nga? Puro ka lang meron. Wala nga. Ano yan, bro? Ano yan? Kaso pag wala yata. Bro, gumagamit din ako ng cellphone bro sa pumapasok ko sa Zoom na nakakatingin ako sa gallery ko. Pwede yan. Nakikita ko nga lang yun. Chat ko. Wikipedia daw, Wikipedia. Sige, ate pakita Wikipedia, okay? Wikipedia yun. Ayan sige, Emperor Constantine tayo. Ayan. Emperor Constantine tayo. Dito tayo sa Wikipedia. Constantine the Great. Ayan. So, pag nag-open to sa Constantine, ating i-search ang term founder. Ayan. Isa lang dito nakalagay city founders. Wala na City iba. founders, hindi. Wala naman nakalagay ito, founder of the Roman Catholic Church. City pala. City Huwag mo gawing city founders, wala namang iba. Ba't ako magagawa ng Tsaka, kwento? ibaba mo ng, ibaba mo ng konti bro. Wala na, last na yan, Ayan yung kasunod, sabi dito sa kasunod, sabi dyan, converts to Christianity. Paano siya nagtatag kung converted lang pala siya? Yan, converts to Christianity. Ito, converts to Christianity from ancient Roman Convert religion. lang pala siya. Convert lang siya. Paano siya nagtatag? Huwag mo nang gamitin yun. Wayan, hindi pabor sa'yo. Magwahin. Tama. Converts to Christianity. Na-convert lang pala siya. Paano magtatag? Na-convert lang. Ha? Ito na. Wala na si Magwaye. Nag-off na ng camera. Yang hiya Ano na. ba yun? Chat ba kayo? Ha? Ay, siya pa pala. Nawala. At saka, Ayun na, wala ba? Wala nga yung mukha mo eh. hindi ba nasa ano nyo yan, bro? Nasa inyong Aklat National Sunday Law na inaamin nyo na Emperor Constantine converted to Christianity?
Emperor Constantine becomes a Christian. Di ba nasa ano nyo yun? National Sunday Law. Alam mo yun, bro? Hindi. Maguayin. Yung inyong libro ba, National Sunday Law, alam mo yon? Na Hindi ko nabasa yon sa paper. wait lang Ito, bro. search ko dito, Constantine. Napakita ko ha. Ayan bro. Oh, basahin mo bro. Ano yan? Ano yan, bro? Ano yan, Roman bro? Catholic. Wait lang. Wait lang. Ano pinakita? Ano pinakita? Ayan, basahin nyo. Alin ang Roman pinakita? Catholic. Ay, mali. Tapos, Ang tinutukoy diyan, bro, the Church of Sepulcher. The Church of Sepulcher Pero yan. Catholic yan eh. Ay, mali. Pinakita na ako ni Julito Daig niyan. Ang sinabi diyan at tinatag ni Constantine ang Church of Sepulcher, yung building. Hindi ba ang mga SDA hindi naniniwala na ang church ay building? Tingnan nyo ha, pakita ko yun kasi nagsinungaling sa atin si Maguayin at ipakita Church of Sepulcher. Ito yung pinapakita niya eh. Tingnan nyo ha, bubukin ko yung kasinungalingan ni Maguayin dito ha. Ano natin niya, pakita ko. Oh, ipakita ko sa inyo na ang tinutukoy nyo dyan ang Church of Sepulcher. Tingnan nyo ha. Oh, ito magsisinungaling pa si Maguayin sa atin. Tingnan nyo, pakita ko sa inyo. Bakit Ayan, no? wag nyo nang ito. Oh, ito, Church of Holy Sepulcher. Ito yung pinapakita ni Maguayin. Tingnan nyo ha, pakita ko sa inyo ha. Booking to dito eh. Ayan no? Oh, ito yung pinapakita niya, yung... Constantine yan. Araw yan. Ha? Maliwanag pa sa araw to. Constantine, Roman Oh. Catholic. Ito oh. The Church of Holy Sepulcher. Ipakita mo yung buo niyan, bro. I-send mo sa akin, bro. Ngayon din, pakita ko yung buo niyan. Awa. Church of Holy Sepulcher. Pinakita sa akin ni Julito Daig yan eh. Church of Holy Sepulcher. Ang Church of Holy Sepulcher, ito yung building na itinayo kung saan nasa loob yung libingan ni Kristo. Yung building ang tinutukoy na tinayo dyan, hindi ang Roman Catholic Church. Bakit Roman Catholic yan? Wala naman nakalagay. ikaw lang ang naglagay-lagay diyan. Tingnan mo ang layo ng araw. Nasa taas yung Roman Catholic, nasa yung Constantine nasa ilalim. Kinunik. Para connecting the dot. Hindi, Akala ko ba, encyclopedia alone kayo? Ayan o, founder o. Ito. Ito, tingnan ninyo. Maguayin. Tingnan mo o, founder, Constantine the Great. Ano ang tinatag niya rito? Yung building mismong pinaglagyan ng libingan ni Kristo. Church of the Holy Sepulcher, yun pala yun. Church of the Holy Sepulcher yan. Booking na naman. O sige, isend mo sa akin sa messenger. Papakita ko sa screen. Sige, isend mo sa akin ngayon din. Pakita ko sa screen. Kung hindi ka sinungaling, sige, isend mo sa akin. Ngayon din. Bakit anong pinagsisinungaling ko dyan? Hindi, ang gumawa niyan, bro, si Julito Daig. Pinakitaan ako ng Julito Daig niyan. Sige, isend mo sa akin at ipakita ko sa iyo na yan is Church of the Holy Sepulcher. Bakit nakalagay dito Wikipedia sa search? Tapos Yun na nga. website pa, Church of the Holy Sepulcher. Sige, bro, isend mo na sa akin, bro. Bajando. Oo. Ang ginagawa ni Maguayin, pinapakita lang ang picture, tapos kung mapapansin niyo mga kapatid, naka-aro. Oh, yan na nga. Ang layo Yan na ng nga. abot eh. Tingnan nyo ha. Oh, Sige, Maguayin. Maguayin, basahin mo, Roman Catholic Church founded by Constantine. Yan ang tama. Hindi mo mapakita ka ng picture tapos may arong nakalagay. Maguayin, isend mo Maguayin, isend mo sa akin ngayon din. Ipapakita ko na ang tinutukoy niyan. Kasi nabubukain kayo. Isend mo sa akin, bro, at ipapakita ko na yan ay tumutukoy sa Church of the Holy Sepulcher. Sige, isend mo sa akin ngayon din. Sige, tayo. Sige, isend mo sa akin. Huwag mong i-crop, ha? Nabasa ko lang, nakita ko lang. Pinakitaan na ako ni Julito niyan eh. Pinakitaan na ako ni Julito yan. Nabooking nga si Julito Daig niyan eh. Ang totoo ko dyan, Church of the Holy Sepulcher. Oh, sige, isend mo sa akin. Wala na. Takot na mag-send si Maguayin. Wala pa akong natatanggap rito.
Sige na. Nandyan na. Huwag kang magsinungaling, iho. Sige, tingnan natin kung dumating na Kasi ba. tinugos ka, Guro. Magwayen. Tinugos Wala. ka, Guro, sa bitin. Wala dito magwayen. Nandyan na. Sige. Ayan, Okay, tingnan natin na kung Oh. dumating na ba. Baka sabihin mo, nagsinungaling ako, Jando. Ayan, ano yan? Tingnan mo, ipakita ko, ito. Ano? Wala pa, Ayan, wala ano pa. yan? Wala pa, tingnan mo. Wala. Ano yan? Deliver. Wait lang. Ano ko muna to, refresh ko muna to para makapasok yung message mo. Yan. Okay, so Bakit ako? Bahala kayo dyan. Nakita ko lang yan sa website. In-screenshot ko lang. in-screenshot. Kwento ka pa, pinakitaan ako ni Julito niyan. Ikaw pa nag-screenshot. Uy. Wala akong pakialam. Uy, walang pakialam. Bro, wag kang magsinungaling, bro. Religious topic tong pinag-uusapan natin dito. Wag kang magsinungaling. Anong pinagsinungaling ko naman dyan? Ayan oh. Tingnan nyo oh. Ayan. Tingnan nyo. I-download ko siya para may pakita ko sa inyo ng buo. Sige, ito na para pakita ko sa inyo ng buo ha. Tingnan nyo ha. Oh. Sinabi daw dyan na founder Roman Catholic. Tingnan nyo anong nakalagay. Tingnan nyo, Roman Catholic ba nakalagay dyan? Founder ba o website? Website, di ba? Website. RomanCatholicCustodia.org and Sanctuaries Holy Sepulchre, oh. Holy Sepulchre, oh. Oh. Ang ginawa, Ano? ang ginawa niya ba dyan, dog? Nilagyan ng araw sa ilalim. Oh, Holy Sepulchre. Oh, Holy Sepulchre pala yan. Oh, pukunwari ka pa. Oh. Oh, consecrated September 13. Pero dyan daw, sila lang ang naglagay ng ng araw-araw sa ilalim. Sila lang naglagay-lagay niyan. Consecrated September 13, 35. Ito yun oh, ito pinakita niya oh. Ayan oh, ito pinakita niya oh, tingnan niyo ha. Consecrated September 13, 335. Tingnan niyo ano nakalagay dito sa Holy Sepulchre. Consecrated September 13, 335. Oh, tingnan nyo. Status active. Oh, status active. Ito, status active. Founders, Constantine the Great. Ito naman, tingnan nyo. Tingnan nyo ha. Oh, anong tinutukoy dito? Anong tinutukoy? Magwayin. Ano yan? Di ba? Holy Sepulchre? Ayan o, Roman Catholic, Custodia.org and Sanctuaries, Holy Sepulchre. Tama ba magwayin na Holy Sepulchre? Tama o hindi? Ewan ko, nakita ko lang yan. Ito, Hindi pala siya sigurado sa pinapakita niya. tingnan nyo. Ito pinakita nyo oh. Ako pa nga dyan Ito pinakita nyo, tingnan nyo oh. Nagsinungaling ako. Magwayin, talagang sinungaling ka magwayin. Ayan oh, website, Eastern Orthodox. Ito oh, magwayin, talagang sinungaling. Magwayin. Booking ka magwayin, ito nga oh. Website, Eastern Orthodox, Roman Catholic. Siguro kayo. Ito oh, booking ka oh. Ayan oh, website, Roman Catholic. Hindi ba ito yung nasa mo, website, Roman Catholic? Oh, hindi ba? Ano nakalagay dyan? Anong nakalagay dyan? Anong nakalagay dyan? Ang tinutukoy niya yung Church of the Holy Sepulchre. Ano yung Church of the Holy Sepulchre? Itong building na ito, yan ang Church of the Holy Sepulchre. Yung building na pinagtayuan kung saan nasa loob niya ang libingan ni Kristo. Ano ba naman magwayin? Magluloko ka ba naman dito? Hindi ako nagluloko. Ang pinakita mo, ang website na ito ay sa Roman Catholic Holy Sepulchre. Ngayon, ang founder nitong Church of the Holy Sepulchre, si Constantine the Great, yung simbahan na pinagtayuan ng libingan ni Kristo. Yung libingan ni Kristo nasa loob ng simbahang ito, Church of the Holy Sepulchre. Ito yun oh. Yan oh, Church of the Holy Sepulchre oh. Yan ang design sa loob oh.
Ayan oh. Galing mo talaga magpalusot, bro. Anong galing mo palusot? Alam, wag kang magsinungaling. Ikaw, nasa screenshot mo mismo, oh. Ayan, oh, screenshot mo, oh. Website, ano ba yan? Website, Roman Catholic, Custodia.org and Sanctuaries, Holy Sepulchre. Saan pa? Website din ng Eastern Orthodox and Jerusalem Patriarchate, Info the Holy Sepulchre. Ito ha, buksan ko itong pinakita ni Magwayin na tinan nyo, na booking na, magkukunwari pa. Tinan nyo ha, buksan ko tong Roman Catholic dito. Anong lalabas? Hindi ko pakialam ko dyan. Hindi ko nag-aano dyan. Yan ang Nakita problema. ko lang. Pinasok Bro, ko. tinan mo, ano ang nagbukas? Ano ang nagbukas? Custodia.org and Sanctuaries Basilica of the Holy Sepulchre. Oh, yan ang nagbukas. Tingnan mo. Ayan oh. Basilica of the Holy Sepulchre. Simbahan mismo ng Holy Sepulchre. Ang tinayo ni Constantino, yung simbahan ng Holy Sepulchre. Hindi ang Roman Catholic Church. Oy, Magwayin. Sana hindi mo na lang yan ipinakita yung screenshot mo. Kasi nang pinakitaan ako ni Jolito Daig niyan, binuksan ko yung website mismo. Church of the Holy Sepulchre pala. Pag sinabing Church of the Holy Sepulchre, yung building mismo. Yung building mismo na itinayo, yun ang Church of the Holy Sepulchre. Yun ang tinayo ni Emperador Constantino, yung mismong building. Huli na kayo niyan. Huli na. Anong huli? Anong huli? Ikaw yung nahuli, oh. Anong gawin yung paliwanag yan? Ikaw yung nahuli, tinan mo, oh. May architect pa nga, oh. Architect, oh. Oh, may architect pa, may style pa. May groundbreaking. Oh, kailan siya na-consecrate? September, bro. Tingnan mo, bro. Kailan siya na-consecrate, bro? September 13, 335. Diyan sa screenshot mo, kailan siya na-consecrate? Sagot, bro. Diyan sa Biblia, diyan sa referensya mo, kailan na-consecrate ang Church of the Holy Sepulchre? Ewan ko, nakita mo dyan? Oh, hindi, sa yung screenshot, tingnan mo screenshot mo, kailan siya na-consecrate? Kasi dito kasi na-consecrate ang Church of the Holy Sepulchre September 13, 335. Oh, di ba yun nga? Hindi. Tingnan mo dyan sa'yo. Tingnan mo sa'yo kung kailan na-consecrate ang Church of the Holy Sepulchre. Kailan? Kailan Magwayin? Sagot na. Ano, may music. Yan. May music. Oh, Magwayin, itong sa iyo ba? Ako dyan, yun lang kahit mo. Hindi. Ito yung pinakita mo. Ito pinakita mo kasi. Nilagyan mo lang ng arrow. Tingnan mo, website Roman Catholic. Sa iyo, website Roman Ako ba Catholic. naglagay ng araw niyan? Ako ba naglagay ng araw? SDA ang naglagay ng arrow. Personally, Jolito Daig. Personally, Jolito Daig. Ngayon, nang ginawa yun ni Jolito Daig, wala naman sinasabi dito na siya ang founder ng Roman Catholic Church eh. Ang sinasabi, ang website na nakalagay dyan, ang sinasabi diyan, ang website na pinagkuhanan Roman Catholic ang pagmamayari ng website na pinagkuhanan ng litratong ito. O, hindi huli kayo ngayon. Anong huli? Makatanggi niyan. Anong huli? Anong huli? Anong huli diyan, bro? Ibig sabihin tinatanggap mo ni Magwayin, tinatanggap mo nang sinabi ni Kristo, I will build my church, yung church pala building. Tanggap mo 'yon. Tanggap. Ano, Magwayin? Sagot, Magwayin, tinatanggap mo ba ngayon, dahil tinitindigan mo na ito ang tinayo ni Constantino, tinitingnan mo ba ngayon na ang church para pala sa mga SDA is building? Kasi building tong Church of the Holy Sepulchre eh. Ang tinatanggap ko na ang tinayo ni ang nagtayo ng Roman Church si Constantine ang founder. Kasi Mali. nandiyan sa referensya eh. Mali eh. Ang sabi dito, tinan nyo, basahin ko ha, sabi dito,
The Church of the Holy Sepulchre, also known as the Church of the Resurrection, is a 4th century church in the Christian... Oy! Music! Sino yan ang music dyan? Sino ang music dyan? Kuya, ako yun bro, sorry. Ito the Church of the Holy Sepulchre, also known as the Church of the Resurrection, is a 4th century church in the Christian quarter of the old city of Jerusalem. The church is seat of the Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem. Some consider it the holiest site in Christianity, and it has been an important pilgrimage site for Christians since the 4th century. Ibig sabihin, ito, ayan o, sa baba, in earlier times, the site, yung mismong lugar, yung area, the site was used as a Jewish burial ground upon which a pagan temple was built. The church and rotunda was built under Constantine. Sa madaling salita, yung building mismo na itinayo, ay gawa ni Constantine. Yung building mismo, the church and the rotunda was built under Constantine in the 4th century and destroyed by Al-Hakim in 1009. Na-destroy ni Al-Hakim itong Church of the Holy Sepulchre. Anong nahuli? Wala kang nahuli, bro. Wala kang nahuli. Ikaw ngayong nahuli. Magwayen, ikaw ang nahuli, bro. Kasi ang tinutukoy pala dito na tinayo ni Constantino yung building na Church of the Holy Sepulchre. At yung website na pinagkuhanan, huwag mo may-ari ng Roman Catholic, yung website. Walang sinasabi dito na si Constantine ang founder ng Roman Catholic Church. Basahin mo, ipakita mo sa screen. Pinapakita nasa screen, bro. Ang tinatag ni Constantine the Great dito ay itong Church of the Holy Sepulchre. Pero founder siya. Ibig sabihin, bro, siya ang nagtayo ng building na ito. Founder sa church gani, founder sa Roman Church. Hindi Roman Church. Oo naman. Hindi Roman. Oy, ang converted nga siya sa Christianity. Paano siya magtatayo kung converted lang? Ano ka ba? Ito. Ating ipakita ang kuana. Bro, hindi mo kami maloloko, bro. Actually, nasa ano nyo ito eh. Ito ay nasa, tingnan nyo, bro. Ito, bro. Ito ay libro ng Seventh-day Adventist, bro. National Sunday Law. Yan. Ate, pakita to National Sunday Law na kanilang libro. Libro ninyo to, ha? Baka tatangi ka naman dito ulit. Libro ninyo ito, National Sunday Law. Ang sabi ganito, a great shout goes up in the empire. Emperor Constantine has become a Christian. The Christian are euphoric, no more being torn apart by dogs and lions. Ano nito? Totoo ba ang sinasabi ng inyong libro, Magwayen, na Emperor Constantine has become a Christian? Tama o mali? Totoo. Ngayon, kung siya ay na-convert lang, paano siya nagtatag? Converted lang siya. Yung Roman Catholic, 1870 lang. Itong tinutukoy dito. Itong tinutukoy. Anong 1870? Ibig sabihin... Hindi mauna talaga si Constantine. Natural. Anong 1870? Anong 1870 lang yung ng Roman Catholic. So lumabas ang Roman Catholic 1870, sabi mo. 1870. So before 1870, bro, wala pang Roman Catholic before 1870. Wala pa siguro kasi wala pa. Kung ganun, bro, kung wala pa pala, bro, anong dala na relihiyon ni Magellan sa Pilipinas noong 1521? 1521. Kasi sabi mo wala pang Roman Catholic before 1870. Kung ganoon, anong relihiyon ang dinala ni Magellan noong 1521? Para sa akin, hindi ang Bro, wag yung para sa iyo, bro. Sinungaling ka eh. Wag yung para sa iyo.
Based tayo sa reality. Sa reality, ano ang dalan na relihiyon ni Magellan noong 1521 sa Pilipinas? Ipasok mo ng IDM mo, bro. Yung claim nyo, Kristyanismo at saka Roman Catholic. Oh, ibig sabihin Roman Catholic ang dala ni Magellan. Tama, mali? Yung claim, yung claim nyo, yun ang sabi ko. Hindi. Wag mo gamitin yung claim namin, yung sa'yo. Tinatanong kita. Claim mo yan eh. Wag yung claim namin. 1521. Bro, wag yung claim namin. Nag-aaral ka naman eh. Alam ko naman na tinuro yan sa eskwelahan nyo eh. Wag ka namang ano. Yan ang pemilosopo. Namimilosopo ka. Ito yung filosofiya na ginagawa mo ngayon. Sige. Sumagot ka ng Sige, tama. granting Sumagot ka kita, ng sige. tama ha. Anong relihiyon na dala ni Magellan noong 1521? Kristyanismo. Ano ang Christianity na yon na may malaking cross at nagsagawa ng unang misa sa Limasawa Island? Anong relihiyon yon? Roman Catholic. Roman Catholic. Galing. Ngayon, Roman Catholic, sabi mo before 1870 wala pang Roman Catholic. Bakit Roman Catholic dala niya 1521? Yun ang nakikita ko sa mga reference. Hindi, wag ka magbintang. Ikaw yung sumasagot eh. Sabi mo kasi before 1870 wala pang Roman Catholic. Ngayon tinatanggap mo na naman ulit na 1521 meron na palang Roman Catholic. So inaamin mong mali yung sinabi mo kanina na 1870 lang nagsimula ang Roman Catholic. Ano? Yan, yan yung produkto ng... Ayan. Ayan na, namimiloso po na. Bumaliktad sa'yo yung ano mo sa amin. Bumaliktad sa'yo yung bintang mo sa amin ngayon. Tamo? Ayan. Bumaliktad. The booking ka na. Church of the Holy Sepulchre pala ang tinayo ni Emperador Constantine. Hindi pala ang Roman Catholic Church. Ano ba yung nababasa mo dyan? Website yon na pinagkuhanan. Website eh. Basahin mo naman yung reference mo. Ito, tinan mo yung reference mo ha. Ayan. Pakibasa yung reference mo. Pakibasa mo yung reference mo. Magwayin. Yan yung pinasa ko ah. Basahin mo yung reference mo. Ito nasa screen yung reference mo. Ano tong before ito? Ano ba website ito? Tingnan mo ano yan? Sige, basahin ko nga. Ito. Wag kang manood sa iba. Ito yung referensya mo pinapakita ko sa live ngayon. Ano to? Basahin mo. Website ng ha? Wikipedia. Hindi, ito ba? Website? Ano yung katabi ng website? Wikipedia daw, bro. Roman Catholic. Roman Catholic. So, ang sinasabi ito, Roman Catholic ang website. Ito namang tinatag ni Constantino, yung Holy Sepulchre. Ayan o. Sanctuaries of the Holy Sepulchre. Yung araw dyan. Saan yung araw? Bro, Kita mo. yung araw, bro, ang naglagay ng araw, kayo lang. Kayo ang naglagay ng araw. Ang tinutukoy ng picture mo, yung website, pagmamayari ng Roman Catholic. Tapos nilagyan ng araw, kinonek sa founder Constantine the Great na tinutukoy pala Church of the Holy Sepulchre. Kayo ang naglagay ng araw niya. Wala namang araw sa Wikipedia. Wag ka nang magsinungaling bro. Booking ka na eh. Paano ako magsinungaling? Akin ba yan? Talaga nagsisinungaling ka. Kasi pinakita ko naman sa screen yung Church of the Holy Sepulchre eh. Hindi mo naman may tatanggi eh. Huli ka na, bro. Ayan o. Ikaw yung nahuli o. Ayan o. Sige, wala ka nang ano bro.
Yung ano ko ba dyan, yung pinasa ko sa'yo, ano bang mababasa dyan? Basahin mo kasi ubos. Hindi yung Eto nga pipiliin yung pinasa mo, bro. Ang ginawa mo lang ang ginawa nyo lang, kinrap nyo, eto yun oh, website, Roman Ginawa ko, Catholic. talagang nandyan talaga yan. Ayan oh, website, Roman Catholic. Ano to? Founder, Constantine the Great. Anong tinutukoy na founder dito? Eto, Church of the Holy Sepulchre. Oo. Bakit may ganyan? Di si Constantine nga. Ang Church of the Holy Sepulchre, bro, hindi iyan Roman Catholic Church. Yan ay building. Ang Roman Catholic Church, bro, isang society. It's the society founded by Jesus Christ. Society ang Roman Catholic Church, hindi siya building. Magwayin, ang Roman Catholic Church is a society. It is not a building. Ang tinutukoy ng pinapakita mo sa amin is a building. Kaya ikaw yung nabuking dito, huwag ka nang mamiloso po pa dyan. Paano mabooking? Hindi naman akin yan. Nabuking na nga bro, ito yung pinakita sa iyo, oh. Ginrap. Hindi sa'yo, pero mo. Ginrap mo lang eh. Oo, sa iyo. Sabi mo, walang mababasa na Constantine the Great ang founder eh. Wala nga mababasa bro, walang mababasa dito bro na siya ang founder ng Roman Catholic Church. Ang mababasa dito, siya ang founder ng Church of the Holy Sepulchre. Oh, di ba? My church. Ay na, ano ba naman to? Fallacy of equivocation na. Ay, magwayin. Gumagamit ka na ngayon ng invalid argument. Fallacy of equivocation na yon. Kasabi mo, ayun, di may nakalagay na church. Ang tawag dyan, fallacy of equivocation. Wala ka nang matibay na argumento kasi kung wala na, papalitan na kita. Kanina ka pa eh. Di ba? Unti-unti na kayong umatras kasi unti-unti. Hindi bro. Hindi mo sa umaatras bro. Kasi nabuking ka na eh. Wala ka namang ibang ginagawa ngayon kundi mang asar eh. Nangaasar ka lang naman eh. Hindi ka naman nagipagtalakayan eh. Talakayan nga yun eh. Hindi. Binuking ka na nga dito oh. Bro, booking ka na nga dito oh. Building walang tinutukoy oh. Tanungin natin si ChatGPT ha. At tanungin si ChatGPT. Ang Church of the Holy Sepulchre ba ay isang society o isang building? Tanungin natin ha. Ang Church of the Holy Sepulchre ba? Mauna yung resulta ninyo kaya magsaling mo sa encyclopedia. Sakto ang ikaw, gumagamit ka ng encyclopedia, binabaluktot mo naman. Tignan mo ha. Ang Church of the Holy Sepulchre ba ay isang building? Isang building o isang society? Isang society. Oh. Mas maganda ito, construction building para malaman talaga na ito ay literal na construction building. O isang society. Anong sagot? Magandang tanong yan. Ang Church of the Holy Sepulchre ay isang gusali. Kasabot ka gusali, bro? Bro, nakasabot ka gusali? Murag nakasabot ko ana. Kanang gusali, bro. Mao ba na inyo ang pagsabot sa term church? Sa church? Para sa mga SDA ba, katong church ba nga ecclesia? Church nga ecclesia, meaning ato niya gusali o mga tao? Mga tao. Mga tao. Etong Church of the Holy Sepulchre ba, mga tao ba ito o gusali? Gusali. Gusali. Sino ang nagtayo ng gusaling ito? Based doon sa reference mo. Si Constantine the Great. Ngayon, ang Roman Catholic Church ba isang gusali o isang society? Hindi na makasagot. Ha? Gusali. Tanungin natin, ang Roman Catholic Church ba ay isang gusali o isang society? Ang Roman Catholic Church ba ay isang gusali
o isang society? Yan. Ang ganda tong... Ito, ating bookingin to. Oh, magandang tanong yan. Ang Roman Catholic Church ay hindi isang gusali. Ito ay isang society. Ngayon, Tulog ka na bro, ngayon, magwayin. Ang sabi sa reference mo, ang Church of the Holy Sepulchre ay isang gusali na tinatag ni Constantine. Tinanong kita, ang Roman Catholic Church ba isang gusali o society? Ang sagot mo, gusali. Ang sabi dito, ang Roman Catholic Church ay hindi isang gusali. Sino ang paniniwalaan namin? Ang reference na ito o ikaw na sinungaling? Oh, ba't ako tanungin mo? Di, Booking ka na eh. Papakunwari, namimiloso po ka na lang eh. Wala ka na ibang argumento kasi ayaw ko yung nagipag-asaran bro eh. Ayaw ko nagipag-asaran. Gusto ko pag talakayan. Ayaw ko yung asaran. filosofiya naman yung inyo bro eh. Hindi Filosofiya philosophy. Ikaw yung namimiloso eh. Gumagamit ka ng fallacy of equivocation eh. Alam mo yung fallacy, alam mo ba yung ano bro? Alam mo ba yung fallacy of equivocation? Patunayan mo nga bro. Patunayan mo nga bro na hindi building yung Roman Church. Ito na nga, binabasa na nga. Ito binabasa na, bro, nasa screen naman bro eh. Oh. Hindi naman to Sana- nakikinig si Sana Magwayin ko na ata, maniwala. bro. Bro, Diyan o sa literal. Magwayin, saan mo nabasa? Saan mo nabasa na ang Roman Catholic Church ay isang gusali? Kasi sabi dito kasi ang Roman Catholic Church ay hindi isang gusali. Saan mo nabasa na ang Roman Catholic Church ay gusali? Hindi lang nababasa bro. Saan mo nabasa, bro? Bro, ang hinihingi ko sa iyo kung saan mo nabasa na ang Roman Catholic Church ay hindi ay isang gusali. Kasi nakalagay ko sa iyo is hindi isang gusali. Oh, diyan kasi nakabase yung paniniwala nyo sa ano ay Google. Yung pinapakita mo sa aming screenshot, bro. Yung pinapakita mo sa aming screenshot, saan mo kinuha yun? Sa Biblia o sa Google? Sa wiki yon, inyo naman. Yung Wikipedia ba? Yung Wikipedia ba? Biblia o Google? Yung Wikipedia, mga history yun, Ay, Google. hindi. Oh, yung Google. Tingnan mo. Pag tayo ang gumamit ng website, ayaw niya. Pag siya gumamit, okay lang. Oh, di basura ka na ngayon. May nababasa tayo. Oh, yun na nga. Ang binabasa mo, building, gusali. Church of the Holy Sepulchre, isang gusali. Yun ang binabasa mo. Wala na bro. Wala ka na ibang argumento dyan kasi kung wala na, hanap ako ng ibang katalakayan dito. Sige, kayo. Soko na kayo, out na ako. Hindi, tinatanong kita kung meron ka bang iba. Tinatanong kita kung meron ka bang ibang argumento pa dyan, kaya kung wala na, hanap ako ng iba. Meron pa ba o wala na? Kasi sa nakikita ko sa'yo kasi ngayon, nakikipag-asaran ka na lang. Hindi, sabi Oh, mo. sige, ano ba ibang argumento mo? Kung society ba o kung sabi. O, ang sagot dito, Google naman ang tinatanong ko. sige, sa Biblia tayo kasi, sige, sa Biblia tayo. Saan sa Biblia mo nabasa na ang Roman Catholic Church ay isang gusali? Ayaw mo sa Google, di ba? Ayaw mo sa Google. Sa Biblia ang gusto mo. Gusto ko literal. Sige, sa Biblia ang gusto mo. Literal. Sa Biblia ba ang gusto mo? Gusto ko literal. Sa Biblia ba ang gusto mo? Literal gusto ko. Anong literal? Saan Literal ka. ano babasa yung literal, bro? Sa Google o sa Biblia? Yan sa tanong mo, literal ang gusto ko. Di ba? Ang tanong ko ba? Ang sabi mo kasi, Kalusot ka na. nakabatay kami sa Google. Bro, ang sabi mo kasi nakabatay kami sa Google. Kung ganon, saan natin babasahin yung sinabi mo ng Roman Catholic Church ay isang gusali? Saan natin babasahin yun? Kung hindi pala gusali yung Roman Church. Hindi saan natin babasahin. Kasi ang pinakita ko kasi ngayon, ito kasi pinakita ko, bro, ang pinakita kasi dito, bro,
ang Roman Catholic Church ay hindi isang gusali. Sabi mo, ayaw mo sa website, ayaw mo sa Google. O sige, saan natin babasahin yung sinabi mo na ang Roman Catholic Church ay isang gusali? Saan natin babasahin yun? Eto bro, babasahin ko ha. Makinig ka ha. Saan natin babasahin? Tayo ito, babasahin ko sa Biblia yung mga tanong mo, yung Oh, sige, 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 sige. Ha. Saan sa Biblia mababasa? Saan sa Biblia mababasa na ang Roman Catholic Church ay isang gusali? Oh, babasahin ko yung mga estilo ng tanong mo ha. Kayo Hindi yung estilo ng tanong ko ang itinatanong ko sa iyo. Ang tanong ko sa iyo kanina, Magwayen, kanina kasi sabi mo, oh, wait lang ah. Ayon sa mapye. Bro, wait lang. Nawala na, napaliw na. Yung binasa mo ba? Bro, Bro, Magwayen, bakit ayaw mo akong bumasa ng Google. Sa binasa ko kasi, ang Roman Catholic Church hindi gusali. Sabi mo, gusali. Ayaw mong basahin ko yung chat GPT na ginagamit ko. Ngayon, saan natin babasahin yung sinabi mo na ang Roman Catholic Church ay gusali? Saan mo babasa natin yon? hindi ko alam. Oh. Wala na. Bro, magpahinga na tayo bro. 11:05 na. Antok na ako bro. Nakakaantok si ano? Magwayin pag naiipit, Kanina nangingilo. pa kasi, kanina pa rin kasi nabutata bro eh. Lalo siyang binaon sa mga tanong mo eh. Sophia yung ano niya. Wala na, wala. Bro, wala ka na bro. Nabutata ka na. Kaya much better siguro na... Kanina pa yan nabutata. Oh, iba naman. Hawak ko ng iba ha. Wait lang. Thank you sa iyo sa time mo, Brother Magwayen, kasi nabutata ka na. Wala na. Nangaasar ka na lang. Wala na magagawa dyan. Nangaasar na lang eh. Wala na. Bro, wala na bro. Wala ka na bro. Quiet ka na kasi nabutata ka na. Yung referensya pinakita mo, nasunog na. So, wala na. Paano na Kaya, Constantine? hindi, bro, nasunog na nga bro kasi ang titukoy bro doon, Church of the Holy Sepulchre, yung building pala tutukoy doon yung gusali. Kaya nasunog na. Paresot ka na naman bro. Wag ka nang ano diyan bro kasi na-booking ka na. Saka wala namang sinabi doon sa referensya na pinakita niya na Constantine founded the Catholic Church. Wala, pinakita lang niya yung picture nilagyan ng araw. Wala. Kinamit dagat. Na-booking kasi yon kasi na pinakitaan ako ni ni Julito Daeg, ni-research ko kaagad Wikipedia eh. Pag-research ko, yun pala Church of the Holy Sepulchre. Yun palang gusali na yun ang tinayo ni Constantino. Hindi pala yung society na Roman Catholic Church. Buti na lang, yun ang pinakita ni Magwayen ngayon. Hindi na-booking siya. Ngayon, ang ginagawa niya din, na-booking na siya, nangaasar na lang. Wala na. Nangaasar na lang si Magwayen. Wala na. Basura na. Sunog na yung referensya niya. Butete si Magwayen. Nabutete. Ayaw pa tanggapin.